Good morning! Hallelujah. Kahit pala matagal na po tayong lumalabas sa mga pelikula, ay kinakabahan pa rin. Amen. Well, nais ko munang batiin and talagang I'm so blessed with yung mga committee, preparation committee, and ang ganda po ng ating mga decor dito, yung ating mga backdrop, and yung preparation po ninyo is really so wonderful. And I know na guidance po yan ng ating mahal na ating Panginoon. No? Kaya't, una sa lahat, nais ko rin magpasalamat sa bawat isa. Talagang on time, start ko po ay 10:55, di ba? At I'll try my very best to yung allotted time ko para hindi naman nakakahiya po sa inyo. Hallelujah. So sa ngalan po ni Sister Mayet, nais niya pong i-congratulate ang FLCC, ang ating pong church family sa ika-32 taong founding anniversary. No? At ganoon din po, bumabati rin po sa atin ang ating missions team. Yan po sila. Ba't hindi makita yung mga mukha? No? At ganoon din po yung ating FLCC GMPI. Okay? So maraming salamat at nawa po tayo ay mag-focus na because we will be dealing with a very important subject matter. Ang desire po ng FLCC for not only for this year but for the coming years ay yung talagang nandoon yung ma-maintain po natin that every time the Lord will just enable us to be able to do yung ating pong mga pagkakatawag. And we can only do that if we will be walking in the power of the Holy Spirit. So ito po yung prayer natin, gaya po ng ating tema, Revive us, O Lord, through your Word. Word of God na po ito, and we have to focus if we really wanted to be revived this morning para maisagawa po natin yung ating mga katungkulan. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Let's all arise and we will just read a very simple yung ating verse po. Psalm 119, 154. At gawin po nating memory verse ito for this year. Sabay-sabay po nating basahin. May i-adjust nyo ba ito? Hindi na. Para. Okay. Doon. Nakikita nyo ba? Yan. Okay, so basahin po natin sabay-sabay. Plead my cause and redeem me. Revive me according to your word. Panginoon, pagpalain po ninyo ang pagbabasa ng iyong masalita. I pray, Father, that as we meditate upon your word today, manguna ka, Panginoon, ipaliwanag po ninyo, ipaunawa po ninyo, ilagay po ninyo, itimo sa aming mga puso ang iyong masalitang ito. That it will be a reminder to each one of us, O God, na sa panibagong generation, Panginoon, ng FLCC ministry dito po sa Kuwait, ay tunay nga na ito ang aming hangarin, ang desire ng aming puso, Panginoon, na that in no time, Lord, walang pagkakataon na kami po ay down o discouraged, kundi we are always revived because we are dwelling, Panginoon, kami ay tumututok always sa iyo pong mga salita. Kaya maraming salamat po, pangunahan po niyo kami, ikaw ang may taas sa umagang ito, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Okay, so, dito po sa ating binasa pong ito, si David, alam po natin si Haring David, he underwent so many troubles in his life. Napakahirap po that though he was the one anointed to be the king of Israel, pero ang dami po niyang mga kalaban, ang dami niyang mga kaaway. And there came a time in his life that he was so discouraged. Siya ay down na down. Down na down dahil ang dami po mga kaaway, ang daming humahanap sa kanya para siya ay patayin. Subalit do po yung kanyang naging comfort, mayroon siyang Diyos. Kilala po niya ang kanyang Diyos. And he knew that whenever he cries for help to the Lord, ang ating Panginoon siya ay
tutulungan po siya sa kanyang mga problema at mga pangailangan. So, he begged God and he held on to the promises of the Lord. No? Kaya ito yung kanyang promise, revive me Lord according to your word. Ito po yung nag-encourage sa kanya. Ang salita ng ating Panginoon. Because he believed, he put his faith on the promises of God. Ang mga pangako po ng Diyos ay hindi magmamaliw, hindi magbabago. Ito ay forever. No? Kaya meron pong forever eh. Meron forever. The Word of God. Heaven and earth will pass away. O kaya heaven and earth will pasaway. Di ba? Pasaway eh. But the Word of God will never, never pass away. Hallelujah. So, in-encourage po ng Panginoon si Haring David and he was able to assume his responsibility sa kanya pong pagkakatawag bilang hari po ng Israel. So this morning we'll be talking about the Word of God. No? The Word of God that many times we take for granted. If we wanted to be revived, revival will come into our own life and even sa ating buong church, hindi po natin pwedeng kalimutan yung salita ng Diyos because ito po ang nagbibigay ng life-changing mga pagbabago sa ating mga buhay. The Word of God. Kaya tayo na born again. Yung pong ibig sabihin ng pagiging born again. That when we heard about the Word of the Lord, di ba, na-prick po yung puso natin. At yung mga ginagawa po ng mundo para baguhin tayo na hindi nangyari ay nangyari po dahil sa salita ng ating Panginoon. No? Tayo po ay binago ng ating Panginoon. Well, when we talk about revival, ay naiisip po natin yung mga ganitong mga scenery. Ewan ko kung buhay na kayo during the 70s and 80s. Marami pong pumunta sa Pilipinas mga may evangelist. And usually they hold mga revival meeting and they ginagawa po sa mga open spaces at sila ay nagbi-build ng mga tent. At gabi-gabi yan. No? Gabi-gabi yan ay kanilang ginagawa. At tunay nga na ang mga iglesia o mga churches ay talagang lalong umiinit sa kanilang paglingkod sa ating Panginoon. Subalit, sa gabi po, sa umaga pong ito ay ating pagbubulay-bulayan yung ibig pong sabihin ng revival. Revival is yung willingness po natin to hear the call of the Lord. No? Dahil ito naman po ang nais talaga ng ating Panginoon sa ating lahat eh. No? Na tayo po ay laging mainit. Sabi nga niya mas mabuting tayo ay malamig na lamang o kaya mainit kaysa yung maaligamgam sa ating paglingkod sa ating Panginoon. No? So yun po yung nais niya na ito po yung call ng ating Panginoon. At pag narinig po natin yung call of God, because we have been revived, ay hindi pwedeng hindi po tayo mag-obey, hindi po tayo pwedeng hindi lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. So, when you look at the word revive, muling buhayin, muling pagningasin. No? Hindi naman yung mga yung mga nawalan ng malay ang nire-revive. Kundi yung, minsan, it comes to our life na tayo po ay nadi-discourage in our Christian life. Di ba? It comes. And talaga namang to the point that, Lord, ayoko na maglingkod sa iyo. Minsan, natitisod tayo sa mga kapatiran o kaya may nakikita po tayo ng mga bagay na hindi natin nais na makita. And that discourage us. Na parang yung tumatamlay yung ating paglingkod sa ating Panginoon. No? Subalit, mga kapatid, ito po yung mga point that just like King David, that we will just cry out to the Lord, Lord, ayoko yung ganito na situation sa aking buhay. I wanted to, hindi maaligamgam, kundi mainit sa paglingkod sa iyo. Kasi sayang eh. Sayang. Malapit na siyang muling dumating and sana po masumpungan tayo ng ating Panginoon na mainit na naglilingkod
sa Kanya. Kaya dapat fully revived po tayo. And when we are revived, kasama po yung victory. Ano? Yung all the chains, all the bondages will be broken in the name of Jesus. Magkaroon po tayo ng, di ba minsan, although we are singing, we are saying that, Lord, in the name of Jesus, we are breaking all the yoke of bondage. Diba? Pero nahihiya po tayo magsabi. To the point that we are even encouraged to shout it out so that marinig po ng ating kaawayan. Kasi wala tayong assurance sa ating mga sarili that what we are saying ay mangyayari at totoo. But if we are revived, we are encouraged, we are victorious. At ano po yung ating assurance that whenever we say the word, ay mayroon pong kapangyarihang kaakibat ang salita ng Diyos. Sabi nga, hindi po masasayang ang bawat salita ating bibitiwan as it came from the Word of God. Alam ng Diablo yan eh. Kaya mga kapatid, kaakibat po nito, no? Yung ating pong vision, yung ating pong mission, the reason why God has planted us in this place is to be able to accomplish His purposes, not our purpose. Hindi po yung purpose ng FLCC, but be able to accomplish, Lord, ano nga ba ang iyong layunin kung bakit mo kami dinala sa bansa ng Kuwait? And when we will be able to accomplish that purpose, abay, malulugod ang Panginoon. And when we report back to Him, He will say, "Come, my faithful servant." Hallelujah. Kaya, revival is the call of God and decide to come to Him. Bakit po? Because the Lord wanted us to have a deeper relationship with God through His Son, the Lord Jesus Christ. Yun po yung ibig sabihin po ng revival. At pag tayo po ay na-revive, nagkakaroon po tayo ng transformation in the inside. And when we are transformed in the inside, nakikita po yan in our outward na mga gawain. And it affects the community where we are living. It affects yung ating workplace. It affects yung ating mga flat, yung ating mga kasama sa bahay. They will see that something great have happened to us and they would like also to be like us. Yung po yan, may inner transformation na nakikita po in our outward na mga gawain. Okay? And it affects the place or the community where we are living. So yun po yung goal natin. That is what we are praying to the Lord. Lord, revive us. At wala pong ibang lugar sa Biblia na ating pong mapag-aralan ang magandang halimbawa po ng revival, kundi dito po sa Nehemiah chapter 8. No? Nehemiah chapter 8. Basahin po natin yun. Yun po yung ating assignment. Dito po si Nehemiah ay nilalarawan po dito ang muling pagbabalik ng mga Hudyo mula sa exile. We knew that the Jews were exiled because they were disobedient to the command of God. Kaya't hinahayaan po ng ating Panginoon na sila po ay ma-exile. Now, after 70 years, 70 taon, na sila na-exile doon sa Babylon, is that the Lord have enabled them to be able to return. Ginamit po ng Panginoon yung mga hari noon para mapayagan po sila and that the king will provide them with everything that they need upang ma-accomplish po yung purpose ng kanilang pagbabalik. And that is to rebuild hindi lamang yung walls ng Jerusalem, kundi yung templo na nawasak. Kaya ito po yung nagbabalikan na po yung mga Hudyo. Now, they started kay Ezra, siya muna yung nauna, and Ezra was able to rebuild that yung templo ng Panginoon. And then si Nehemiah came later and he organized
the Jews into rebuilding the walls of Jerusalem. At ang himala ay natapos po nila yung napakalaki o napakahaba na wall na yon in 52 days. Ibig sabihin, nandoon na ang kamay ng Diyos ay kumilos. Dahil it would be impossible for them to be able to rebuild the wall in just 52 days. And even ang kanila pong mga enemies, they acknowledge that it is the work of God. No? Kaya yung mga tao po sa paligid nila, sila ay natakot na Diyos ang gumagabay sa mga Hudyo na ito. No? Hallelujah. So, natapos po na in 52 days. Subalit, although they were so happy at last, we were able to rebuild the walls of Jerusalem, but there was something missing. Parang may kulang pa eh. Diba? They were able to accomplish their objective na ma-rebuild yung wall, but parang may kulang. Diba? Nararamdaman po natin yun. Parang may kulang sa aking buhay. Just like nung ako po ay nagwo-work, wala akong hanapin pa, I have a good job, magandang position, magandang trabaho, magandang sweldo, everything is well provided ng company, but something is missing. Parang kulang yung buhay ko eh. Doon ko na-realize na si Jesus, sa pala yung kulang ng buhay ko. Kaya yun ang aking hinanap. At sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng humahanap sa Kanya, ang lahat ng tumatawag sa Kanya ay Kanyang katatagpuin. Kaya natagpuan ko ang ating Panginoon. Ito rin po, something is missing sa ginawa po nila. They were so joyful, they are rejoicing. Oh, natapos na yung rebuilding ng wall ng Jerusalem, but there's something missing. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, na-realize na po nila that rebuilding the temple and rebuilding the wall was not enough in order that they will have the kind of revival that they are praying for. And I'm so grateful, no? I'm so grateful for everyone na pinagkaloob ng ating Panginoon. Ano? Yung ating bagong leadership ngayon, I can see you're so active in everything. You really wanted to accomplish that great purpose by which the Lord has called us. Maraming salamat na nasa inyong mga puso, tinanim nyo sa inyong mga puso ang kung ano yung ating objective, yung ating mission, ang vision, hindi nawawala. No? At talaga namang even yung mga paghahanda po rito, preparation po natin anniversary, is talagang nakakatuwa. Nakakatuwa. Pero, mga kapatid, parang may isang bagay pa na nais na mangyari po sa ating mga buhay in order that revival will be able to come. There needs to be a spark. Ano ba yung spark sa Tagalog? May kislap. Di ba? Kislap. Kailangan may kislap. No? Not by man, but by His Spirit. Yun po yung kailangan natin. A spark coming from the Holy Spirit of God. Alam ko, talagang ano po yung inyong mga effort, pero ito po yung kailangan ilagay po natin at all times sa ating mga puso. It is now time for the people themselves to be rebuilt. They were able to rebuild the walls of Jerusalem. Tuwang-tuwa sila. But there's something missing. At natanto nila ang kanilang mga sarili. They needed to be rebuilt. And that is my prayer. That should be our prayer, Lord. Rebuild us. Diba? Panibagong chapter po ng history ng FLCC. O kung tayo po ay lilingon sa nakaraan, talagang, Lord, okay na yun. Tapos na ang ganda ng history natin. Pero there's more. There's more. The Lord wanted us to accomplish more for His glory. And you will be the one to be used by the Lord. Kayo mga kapatid, ang magpapatuloy ng gawain po ng ating Panginoon. Hallelujah. So, ito po yung ating prayer. Lord, rebuild us, Panginoon, in order that we will be able to accomplish that great purpose by which
you have called us. Revive us, O Lord, according to your word. Not by any personality, no? Hindi dahil sa sino mang tao, kundi hindi dahil sa ating pastor na tayo po ay nare-revive. No. It's by your word. At ito po yung ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Okay? So, in a revival, ito po yung mga features na dapat nating tandaan, mga kapatid. If you really wanted our church to be revived, and even ourselves, we have to remember these things. In a revival, there is a notable desire to hear God's word. Basahin nga po natin, notable desire to hear God's word. Ano ba yung ibig sabihin ng notable? Take note. Di ba, sabi, kapansin-pansin. Ang mga tao po, mga Hudyo, nagkaroon po sila ng kapansin-pansin na pagnanais, hindi lang pagnanasa. Kasi yung word na pagnanasa, parang iba ang meaning eh. Pagnanasa. Parang masama eh. Pero yun yung pagnanais, yung I wish, parang I wish lang eh. Pero yung pagnanasa, talaga you will do something in order that you will be able to attain. Ano? So, ano po ang nangyari dito? Now all the people gathered together as one man in the open square that was in front of the water gate. And they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded Israel. So ano po yung unang ginawa nila nung na-realize po nila that they needed something. They needed to rebuild themselves. They needed a spark. Nag-gather po silang lahat. Gaya po nito ngayon. We gathered as one bilang family po ng FLCC. And now, we are hearing the word of the Lord. Ano po ang sabi nila dito? No? Ezra, no? Anong sabi po nila? Ezra, bring the book of the law. Nag-gather po silang lahat at sinabihan si Ezra po yung kanilang worship leader. He was also the scribe. At sabi, Ezra, bring the book of the law. Eh ano po yung rito? Ano yung kapansin-pansin po dito? The people themselves, sila po ang nag-desire na makinig ng salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin, yung word na notable, kapansin-pansin yung kanilang pagnanais na marinig ang word of God, ang ibig sabihin, nung palang mga una, wala silang desire. Sila ay nagsisimba rin naman sa templo, araw-araw, nandun sila, pero yung kanilang mind is wandering, it's somewhere else. Di ba? Matapos na lang. Tagal naman ni pastor mag-preach. Di ba? Matapos lang. Pero ito ngayon, when they gathered together and they realized they needed something in order for them to be revived, sinabihan yung kanilang pastor, Ezra, bring us the book of the law. Maatake yung mga pastor niyo pag sinabi niyo eh. Pastor, mag-BS tayo sa bahay. Ino-open ko yung aming flat para mag-Bible study tayo. Abay. Di ba parang ganun? Minsan, we are encouraging you always na magkaroon po ng mga pag-aaral. Pero, busy, pastor eh. Maraming. No? Yung revival, darating po yun. Kaya maghanda kayo, mga pastor. Maghanda kayo. And hindi lang naman mga pastor. Kaya nga mayroon tayong mga CSL, mga leaders po natin. Dahil marami po, willing po yung mga yan. At your call, we are just a call away. Sa FLCC, we are just a call away kung mayroong malakasan, di ba? O saan yan? Sabi niyo. Saan? Anong oras? Yan, we are just a call away. Pero this time, even sa ating pong pag-aaral, we are just a call away. Amen?
Amen po ba? Amen pa. Hallelujah. Ikaw, uminom nga muna. Ezra bring us the... Kaya ano pong ginawa ni Ezra? Nagmamadali. Kinuha niya agad yung ano. So, Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women and all who could hear with understanding on the first day of the 7th month. Then he read from it in the open. Meron pa ba sa baba? Ayan, isa. Open square that was in... Oh, ba't nawala na? Ayan, tika. Ayan, yan. Open. Yan, in front of the water gate, from morning until midday, before the men and women and those who could understand, and the ears of all the people were attentive to the book of the law. Ano pong nangyari dito? Men and women. Sino po yung mga men and women? Okay, mayroon bang hindi men and women dito? So everybody, everybody ay nandoon. Those who could understand. Ang ibig sabihin nito, exempted na yung mga batang hindi pa nag-aaral. Lahat ng mga nakakaunawa, lahat ng mga taong nandun, men and women, nandun sila sa water gate, harapan po ng water gate. Ano pong ginawa po nila doon? Ano to? Pakibasa nga. Morning, ano yung morning? Till midday. Teka, kung morning, sabihin natin alas 7, alas 6. Ano yung midday? Alas 12. Di 6 na oras silang nakaano doon. Nakikinig ng Word of God. Walang umaalis. Di ba kung minsan absent tayo pag si Pastor John ang nag-preach. Kasi isang oras yan, may isang oras. Pero may wisdom naman tayo. Hindi naman yung alam na mating i-balance yan. Pero dito po, from morning till midday, sila ay nakatayo doon. And their ears were all attentive. Patingin nga yung mga ears na attentive this morning. Ang ibig sabihin talaga nakanganga silang ganyan na habang nagbabasa si Ezra ng Word of God, nakanganga sila. At yung mga tenga nila tagang naka-off ang lahat ng mga cellphone. Di ba? Naka-off. Hindi sila tumitingin sa kanilang katabi kasi Hallelujah. They were attentive. Mayroon ba tayong ganong hunger, mga kapatid? Attentive. Ay, nakatingin lang kayo sa akin. Ayoko ka-attentive yan, Hallelujah. Mga kapatid, they have a notable desire to hear the Word of God. Kaya kung ito talaga ang desire ng ating mga puso, mag-decide po tayo. Mag-desire. Isang uri po ng desire ay yung, ano ba yung time ng ating worship service, alas 10 ng umaga, Yung talagang, we come earlier for that time. And even earlier to be able to attend yung mga training na ginagawa po doon sa evangelical church. Di ba? Kasi may desire po tayo Kaya tingnan po natin sa Biyernes. Marami pong mga pag-aaral na gagawin doon. Yung mayroon po tayong desire. Ayaw po nating malate. Baka nagsimula na. Hallelujah. So, men and women, all those who have ability to hear,
They stayed from morning till noon na makinig ng salita ng ating Panginoon. Notable desire. Yun po yung unang step. Hallelujah. At ito po yung sinasabi ng Nehemiah 8:4-5. So Ezra the scribe stood on a platform of wood which they had made for the purpose, and beside him at his right hand stood, ito po yung kanyang mga yung mga pangalan, basahin lang natin, no? Yan, yung kanyang mga CSL. Yung kanyang mga assistant. O yan. Okay? And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people, and when he opened it, all the people stood up. Kita niyo yung respect that they had for the Word of God. All of them stood up without being told, oh, let's arise. And whatever they're doing, because the Word of God or the book of the law was opened. Ito po yung na-realize ko sa mga evangelical din. Nag-preach ako doon sa Dudes. Andito pa si Dudes. Doon sa church nila, andun yung, di ba, magmamarcha yung Tapos pagdating doon sa altar hindi ko alam yung palang tapos pastor buksan mo na yung Biblia kasi may malaking Biblia sila doon sa Sabi ko hindi natin ginagawa kasi dito yon. Kaya nung binuksan ko ba tayuan yung mga taong di ba? Parang ganyan Yung siguro out talagang respect yung pagpapakita ng respect sa Word of God, that when it is opened, all of the people, they stood up. Sila ay tumayo. Kinilala po yung pagrespeto po nila doon sa salita ng Panginoon. So, mga kapatid, in order that revival will come, itimo po natin sa ating mga puso yung respeto sa salita ng ating Panginoon. That whenever the Word of God is being preached or being taught, yung attentive po tayo. Maging attentive po tayo. Dahil hindi po salita ng speaker kundi it's the Word of God. Hallelujah. Kaya, ma-realize po natin that when the Word of God is being declared, as if God Himself is doing the speaking through His servant. No? Hindi po yung servant, hindi po yung speaker, yung God, hindi. True, sa pamagitan po ng kanyang lingkod, nagsasalita ang ating Panginoon. Di ba? Word of God yan So, dapat po natin ipakita yung ating respeto, yung ating paggalang, at yung ating talagang attentiveness sa pagkinig ng salita ng ating Panginoon. Now, kung meron po tayong passionate desire to hear the Word of God, magbubunga po ito ng passionate worship. Desire. Word of God. Ang bunga po nito ay passionate worship as a recognition of God's majesty. And Ezra blessed the Lord, the great God. Then all the people answered, Amen. Amen. While lifting up their hands. And they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Yung pala yung di ba yung mga taga rito? Kita niyo yung bunga ng yung passionate, yung desire po nila, yung passionate desire po nila, that as they heard the Word of God, biglang nagbago yung uri po ng kanilang pagsamba. And that is, mga kapatid, revival. Ang gandang tingnan na mangyari po yan. Hindi po yung outward na parang kasi itaas po natin ating mga kamay, magpuri tayo sa Panginoon. We don't have to be told those things. Because kung mayroon pong nangyaring malaking pagbabago sa ating mga puso, we cannot help it but have a passionate worship because we recognize yung majesty ng ating Panginoon. Hallelujah. It will show. Yun po yung response natin
sa Word of God na tumimo sa ating mga puso. Kaya ito, yung mga tao, they answered, Amen, Amen, while lifting their hands, and they bowed their heads. Minsan, nahiya po tayong mag-lift ng hands. No? Nahiya po tayong magsabi ng Amen. Pag sinabi ko, Amen, 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 doon lang tayo mag-ano kasi parang, di ba? No. Hallelujah. So, as Ezra, sabi po rito, was blessing the Lord while he was reading the word of the Lord. Yung mga tao po, ay hindi sila inactive. They were very active na sumusunod po doon sa pagbabasa ni Ezra ng salita ng ating Panginoon. Hindi sila nakatingin lang na ganyan. Kahit na tanghaling tapat na, mainit na ang sikat ng araw, aktibo po sila. They were very, very active. No? They were lifting their hands. Taas ang mga kaway. Di ba? And they were saying, Amen. Amen. Bawat word na binabasa po ni Ezra, mayroong Amen. Yes, Lord. So be it, O God. And they were bowing their heads and worshiping the Lord with their faces to the ground. Kita po niyo yung uri po ng pagsamba, yung response po nila nung kanilang narinig yung salita ng ating Panginoon. Hallelujah. As we read the Word, no, as we hear the truth doon sa Word of God, the power of the Holy Spirit will transform our innermost being. At makikita po natin kung sino tayo at kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. We'll be able to realize His majesty, yung kanyang kapamahalaan. At sa isang nabagong puso, ay hindi mo pwedeng hindi gawin yung tamang uri po ng pagsamba because you realize He is God. Sa Diyos. Diba? Kaya ito po yung nakitang pagbabago, hindi lamang yung notable desire to hear the Word of God, kundi yung kanilang passion sa kanilang pagsamba sa ating Panginoon. No? That is why it's so important that the meaning of God's Word be explained and that people be helped to understand. Ano po ang purpose na nandun po yung mga assistant ni Ezra? Sila po yung pumalibot sa lahat ng congregation kasi maraming hindi makaunawa. And right there and then, ipinaunawa po nila itong ibig sabihin ng salita ng Panginoon. That's why mayroon po tayong mga spiritual leaders in every satellite church. Mayroon pong mga muling i-install ngayon at mga leaders. Nandun po sila. Anong purpose? To help you be able to understand. So that sama-sama po tayong lahat na mag-grow in our Christian life. So that whenever we meet, next time that we meet together, andun po yung notable na more passionate. Na hindi yung napipilitan, hindi yung sinabihan, kundi yung from the heart na uri po ng pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, ano pong nangyari? Ito po yung mga CSL ni Ezra. No? At yung mga Levites. Tinulungan po yung mga tao na maunawaan yung salita ng ating Panginoon. And help them to understand the Word of God being read. Yun po, yan po ang purpose kung bakit narito po kami mga kapatid at your service. Huwag kayong mahiya. Kung mayroon kayong hindi maunawaan o hindi maintindihan, well, call our attention and we will help you. Hallelujah. So, mayroong yung inward na transformation na ipakita po sa outward na mga pamamaraan na expressed through a passionate worship, deep
passionate and emotional worship sa ating Panginoon. Okay, so dalawa na yon, no? Notable desire to hear the Word of God, nagbunga po yan, nagkaroon po ng response, passionate worship. And then pangatlo po, ayan, there is a profound mourning over sin. And Nehemiah, who was the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites, who taught the people, said to all the people, "This day is holy to the Lord your God. Do not mourn nor weep." For all the people wept when they heard the words of the law. So ano pa nangyari? Nagkaroon silang panibagong uri po ng pagsamba. Aba, habang nakikilala nila ang Panginoon through the Word of God, ba nakita nila ang kanilang mga sarili. Nakita nila ang kanilang mga sarili na sila mga makasalanan. At mabigat yung kanilang pagtanggap sa ano na yun, yung realization that they have sinned against the Lord. They wept. Sila ay humagulgol. Sila ay hindi lamang umiyak, humagulgol po sila. They wept. They wept and wept. At doon po sa chapter 9 ng Nehemiah, ang lahat ng mga tao ay gumawa ng parang sulat, parang resolusyon na ina-admit po nila yung nagawa nilang mga kasalanan at sila ay humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Bakit? They saw themselves. Kasi they are before a very, 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 very holy God. At nakita nila yung kanilang mga sarili na sila ay mga makasalanan. At doon nila napagtanto, mga kapatid, yung pangangailangan nila ng biyaya. Grace of the Lord. That is only by the grace of God na ang mga kasalanang ito na nagpapabigat sa ating mga buhay ay mawala, maibsan po tayo sa kabigatan na dala ng kasalanan. Makita po niyo si Pedro. Si Pedro during that time, hiniram ng Panginoon yung kanyang boat para siya ay mangaral. At nung siya ay makapangaral na doon, sabi niya kay Pedro, "Pedro, ilagay mo yung, throw your net doon sa side ng boat." At although magdamag silang nag-fishing, pero wala silang nahuli. So sabi inihagis ni Pedro, ang dami nilang nahuli. And then after that, na-realize ni Pedro, aba, hindi lang kung sino pala itong aking kaharap. Akala nila nung una, ay guro lang nila, he's just a teacher of the law. But because of that, nagkaroon po ng inner realization ni Peter na ang Panginoon ngayon. Anong ginawa ni Pedro? Siya ay lumuhod. Anong sabi niya? "Lord, lumayo ka sa akin, ako'y makasalanan." Diba? Yun. Inner realization talagang ito. They wept. Kung minsan nga, kung tayo po nakakagawa ng kasalanan, parang ano lang okay lang. And then when we recite yung, when we ask forgiveness, diba? Inaano po natin na kung mayroon tayong mga kasalanan, all we have to do is to confess to the Lord, and He is right and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Tapos na. Pero mga kapatid, bunga ng revival, they wept. Kaya sabi po kanina, huwag kayong itigil nyo na yung paghahagulgol na yan. So true revival involves an encounter with God. And true encounter with God reveals our sins and reveals our need for His grace. It is marked by deep sorrow and mourning. Kasali po yan sa revival. Who we are sinners. We realize that we are sinners and we need the Lord. Kailangan natin siya. Hindi sa ating mabubuting mga gawa, hindi sa ating
pera, hindi sa anumang bagay po na naidudulot ng mundo, pero Lord, I need you. Kaya nga napakabuti ng Panginoon. Alam po niya na hindi natin kayang gawin na tayo po'y maligtas sa ganang atin. But that's why He came down from heaven. Kaya nga yun po yung buod ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? That whosoever will believe in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Alam niya siya na ang gumawa ng hakbang para tayo ay magkaroon ng pag-asa. Kaya ngayong umaga, I pray that the Lord will enable us to have a real understanding of His Word. And then pang-apat, ano po yung kapalit ng deep sorrow and mourning? Intense joy. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, huwag niyong kalilimutan katiyakan ng kaligtasan. Because we have katiyakan, hindi lang memory verse yun na kundi yung assured talaga tayo that whatever happens, when the Lord comes back, andon yung ating pangalan nakasulat doon sa aklat ng buhay. That brings intense joy. Despite na mayroong mga problema, mga pangailangan, mga matinding, mga nagpapabigat sa ating mga buhay, well, there is that joy. Why? Because you knew that you are saved. Na ang anak ng Diyos ay nasa inyong mga puso, tinanggap nyo si Jesus bilang Lord and Savior. That brings intense joy. Hallelujah. Then He said to them, go your way, eat the fat and drink the sweet, and send portion to those from whom nothing is prepared. For this day is holy to the Lord. Do not sorrow. Ituloy nyo nga. For? Hallelujah. Di ba? Nakakaiyak. The joy of the Lord is your strength. May problema man, pero the joy of the Lord is your strength. Hallelujah. Ito po yung mga bunga po ng they realize yung kanilang sinfulness, and they acknowledge the Lord, Lord, I need your grace. Kailangan ko ang iyong biyaya, Panginoon. Noon hindi pa namamatay ang Panginoon sa krus. But now we already knew na namatay siya para sa ating mga kasalanan. That when we confess our sins, He will forgive us and He will cleanse us from all unrighteousness. Kahit na yung mga limang katiyakan na yun, katiyakan ng tagumpay, katiyakan ng answered prayer, katiyakan ng ano po ba yun? Guidance, salvation. Di ba? That brings joy. Hallelujah sa ating mga puso. Praise God. At panglima, ano na yung number one? They have a notable desire to hear God's word. Pangalawa, passionate. Nagbunga po ng passionate kind of worship. Pangatlo, ano yung pangatlo? Yun, they realized, so they had a profound mourning over their sins. And pang-apat, di ba? Yung intense joy, nagbunga po ng intense joy. And panglima, an eager obedience to God's commands. Parang nakaka-nervous to, pastor. Well, praise God, tayo po'y pinatawad na, tayo po'y sinulat na ang mga pangalan sa aklat ng buhay, pero parang dito po tayo nag-i-struggle doon sa obedience. Tingnan po natin kung anong nangyari sa mga Israelita nito. Pareho rin, mga pinsan natin yung mga yan same po tayo sa kanila. Yung weaknesses po dahil yun din po mga weakness natin Kaya nakaka-relate ba tayo sa mga nangyayari sa mga Israelita na ito?
Okay, Nehemiah 8:13. Hindi ko mabasa dyan. Yeah. Now on the second day of the heads of the father's house, kulang din Dito ko lang. Now on the second day, the heads of the father's houses of all the people with the priests and Levites were gathered to Ezra the scribe in order to understand the words of the law. And they found written in the law, at doon, natagpuan daw nila, nabasa daw nila, na nakasulat, which the Lord had commanded by Moses, that the children of Israel should dwell in the booths during the feast of the 7th month, and that they should announce and proclaim in all their cities and in Jerusalem, saying, go out to the mountain and bring olive branches, branches of all trees, myrtle branches, palm branches, and branches of leafy trees, to make booths, as it is written. So nabasa nila, mayroon palang command ang Panginoon na ganon. Mga kapatid, pareho rin natin sila Nagsisimba itong mga to every Friday. At siguro 32nd anniversary nila, 32 years na sila nakikinig ng Word of God. At napag-usapan na rin ito tungkol sa mga Pero, di ba? Revival. Na-revive yung puso. Nagkaroon ng inner transformation. Aba, iba na yung pagtingin nila ngayon sa salita ng ating Panginoon. Hindi na tulad noon na parang binabaliwala. At nakita rin nila, aba, mayroon palang mga utos ng Panginoon na hindi natin nagagawa. Ba, mayroon pala mga utos ng Panginoon. Hindi natin nagagawa. Ano pong nangyari nung malaman nila? As Ezra read to them from the book of Leviticus, anong ginawa nila? They wasted no time in obeying it. Takbuhan sila sa bundok. Agawan sila kuha ng mga branches para gumawa ng mga booth. Yung parang kasi yun po yung kanilang tabernacle when they were in the wilderness. As a way of reminding them yung buhay nila sa disyerto nung sila ay naglalakbay ng 40 taon. This is what we call the Feast of the Tabernacle or the Feast of the Booths. No? And the Lord have ordered them to remember this. Remember this, at nakalimutan nila, mga kapatid. Sabi rito, then the people went out and brought them and made themselves booths, each one on the roof of his house or in their courtyards or the courts of the houses and in the open square of the water gate and in the open square of the gate of Ephraim. So the whole assembly of those who had returned from the captivity made booths and so and hindi ko mabasa yan. Okay. For since the days of tingnan po natin. For since the days of Joshua, the son of Nun, until that day, the children of Israel had not done so. Kailan ba yung days of Joshua? Sabi po ng history, 8 centuries ago. Hindi nila nagagawa ng 8th century. 800 years. Hindi lamang pala 32 years. 800 years. And all of a sudden, nagrema sa kanilang mga puso ang kahalagahan na sumunod sa salita ng ating Panginoon. Ito, mga tao, they had lived for ilang mga century, pero walang spark. Walang spark sa kanilang mga puso .
Parang ritual lang yung pakikinig, yung pagsisimba at yung pakikinig ng salita ng Diyos. Parang kasi part ng program natin eh. After ng tithes and offering, Word of God, after ng Word of God, welcome natin yung mga first-timers. Diba? Kakamayan sila. Parang ritual ba? Parang programa. Yung pong alam nila eh. Pero doon, nagkaroon po ng spark when something, nagkaroon po ng transformation ng kanilang po mga puso. Aba, nagbago po ito. That is revival. At ito po ang magiging prayer natin sa FLCC for this coming years. That we don't have to be reminded anymore, although andun po yung reading ng Word of God, every time that the Word of God will be preached, every Friday and Sunday and Monday and Tuesday sa virtual, Wednesday. We are being reminded one by one ng mga salita ng ating Panginoon that we have not been doing for the past 32 years. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo mga kapatid? Ang ma-remind. Walang umi-amen. Sabi niyo, ayaw ko, pastor. Di ba? It's good to be reminded eh. Kaya minsan kung mayroon po mga nag-ano sa akin, nag-invite, halimbawa, pastor, sa Biyernes, sabi ko, i-remind mo ako ng Huwebes. Di ba? Kasi makakalimutan ko kung minsan eh. Di ba? Di ba maganda, every Friday mayroong nagre-remind sa atin? Hindi ng mga announcement ng malakasan, kundi Word of God yung nire-remind sa ating mga kapatid. And we have to be yung grateful po tayo. No? We have to be thankful to the Lord that every Friday, Lord, yung full of excitement po tayo. Panginoon, ako'y maaga sa church, Lord. Baka mayroon kang i-reveal muli na salita mo that I have to obey. Di ba? Ang sarap sana excitement na gano'n, di ba? Na kung late tayo, o kaya magpapalit tayo para hindi mo marinig yung reminder ng ating Panginoon. Revival. If we really wanted to be revived, yung itong nangyari sa mga Israelita na yan, maging lesson po natin ang kanilang mga kasaysayan. So they wasted no time in doing it. For 8 centuries, na-neglect po nila yung bagay na yan. Hallelujah. So ano po sabi? They had neglected to obey this command since the days of Joshua for 8 centuries. No? But now, having heard of their negligence, they began doing what God had told them to do. They began doing what God had told them to do. Ang lakas ng mga kalabog ng mga puso nyo, naririnig ko rito eh. Mga kapatid, Word of God po yan, hindi po inimbento ni Pastor June yung ating mga pinag-aaralan niya. So, and there was very great gladness. Kita nyo? Nung na-remind po sila ng mga bagay na dapat nilang gawin, they were so glad. Kaya nga, hindi problema yung amen. Yes, Lord, thank you. And day by day, from the first day until the last day, he read from the book of the law of God. And they kept the feast 7 days. And on the 8th day, there was a sacred assembly according to the prescribed manners for 7 days. Andun sila sa mga booth nila. Oh, they remember, ninamnam po nila ang buhay nila while they were in the wilderness for 40 years. And on the 8th day, nagtipon sila muli as was prescribed. Hallelujah. Meron pong important lesson po dito sa ating binasa. When God draws people to a deep relationship with Himself, well, obedience does not necessarily follow or occur at once. Kaya huwag kayong mag-worry. No?
Okay, nalaman nyo ngayon, o maaaring i-remind ko mamaya yung mga bagay na nakakaligtan po natin, mayroon din naman pala, na pwede naman pala na yung obedience natin, hindi naman yung automatic. Pero sa mga Hudyo, automatic. Mas maganda yung automatic, di ba? Pag nag-obey ka, automatic din siguro yung sagot ng Panginoon. No? It grows. Obedience grows. Ang ibig sabihin, kung ngayong umaga, mayroon tayong narinig na isang bagay that have been preached, that we have not been doing for the past 32 years. Hindi naman ibig sabihin, gawin mo na lahat yung mga bagay-bagay na yan. Start with one. Pakinggan nyo yung mga sinasabi ko. Ano yung isa, mga kapatid? Ano yung isang bagay that you have been reminded today na maaari na ninyong simulan? Yan. Sige nga, 3 segundo, isipin nyo. At yung iba naman, hindi ibig sabihin, kalilimutan na natin. Aba, i-take down din natin para gawin din naman natin after some time. Ano? Isa ngayon, isa mamaya, siguro. Isa mamayang hapon, isa mamayang gabi, isa bukas. Di ba ang sarap yung obeying the Word of God? Hindi kami ang piniplease ninyo, mga kapatid, if you are obeying the Word of God. It's the Lord. Diba? Sabi nga, obedience is better than sacrifice. Maybe we're giving all of our life, yung effort po natin, yung lahat ng kalakasan po natin, ibinibigay sa Panginoon. But we are not obeying on things that the Lord wanted us to do. Diba? Obedience is better than sacrifice. Kaya, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. No? Magpasalamat po tayo. It grows, sabi nga. The people did not know everything they were to do. And they didn't try to be perfect overnight. Instead, they began obeying right where they were. They began obeying right where they were. No? Kaya sa umagang ito, ano ba yung tema po na the Lord, revive me according to your word. And we have studied ito mga iba't ibang mga features ng true revival. At kung isagawa po natin yan sa tulong ng ating Panginoon, we will surely experience yung great transformation, not only personally, because yung transformation po sa ating mga buhay will affect the whole church. And if there is a great transformation sa buong church, it affects our community. Di ba? Ang inyong mga workplace, ang bansang ito ng Kuwait will be affected. At hindi lamang po tayo marirevive, the whole community and the whole country will be revived. Hallelujah. They began obeying where they were. So, remind po natin, ano po yung mga features of a revival? A notable desire to hear God's word. Off ang mga cellphone. Hindi nagwa-wonder yung ating kaisipan kung saan-saan. When we go to church, focus. Sabi nga kanina, di ba, as if God Himself is speaking to us through His servant. A passionate worship, nagbubunga yan ng passionate na worship. Kahit na hindi kasabihan na, kung gusto mong tumalon. No, hindi po, wala pong pinagbabawal sa FLCC. Kung gusto nyo tumalon po kayo. If you wanted to dance around, you can join yung ating dance ministry. Dance with them. Hindi po pinagbabawal yan sa FLCC. Because passionate
Worship nga because we recognize yung majesty ng Panginoon. And a profound mourning, pagdadalamhati sa mga nagawa nating kasalanan, na hindi yun pinagtatagal. Ang nagdadalamhati, hindi pinagtatagal, kundi immediately, we confess, we repent, and we confess to the Lord. At makikita po sa ating mga buhay yung intense joy dahil nga sa biyaya ng ating Panginoon. And an eager obedience na sumunod sa mga utos ng Diyos. Ganyan po ang revival. No? And it is my prayer na mangyari po ito sa atin personally at sa buong congregation po ng FLCC. So, as we pray, let's allow God to make this a reality in our lives. No? Ito po nawa yung ating maging panalangin, mga kapatid. I-memorize po natin. And every now and then, sambitin po natin yung mga katagang ito wherever we are. Give us revival, O Lord. O kaya, revive me, O God. And begin with me. Basahin nga po natin. Give us revival, O Lord, and begin with me. Kung ito po ang desire ng inyong mga puso, pwede bang tumayo kayo? I'd like to pray for you. Ha? Kung ayaw po niyong ma-revive, don't stand up. Kasi it's a prayer eh. It's a prayer. Okay lang po yun. Kung hindi pa niyo gusto ma-revive ngayon, o kaya okay lang. Okay lang po yun. But if it is your desire, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, narito ang iyong mga anak. They stood up because this is their prayer, Lord. Give us revival. Give revival to the whole FLCC Church and start that revival in me. Panginoon, dinggin po ninyo ang panalangin. Dinggin po ninyo ang desire ng aking mga kapatid na ito, Panginoon. Revive each one just like what have happened to the Israelites. Nagkaroon sila ng panibagong, Lord, desire sa salita mo at nagbunga ng passionate na worship. Nakilala nila ang kanilang mga sarili na sila ay makasalanan and they realize how majestic you are to them. At ganoon din, Panginoon, maraming salamat, nagbunga ito ng pagsunod sa iyong mga salita. Kanina, Panginoon, I asked my brethren about one thing that they would like to do. Na as they have been reminded, O Lord, sa mga salita mo ngayong umaga, napakaraming mga bagay that have came into their mind, that you have reminded them, Lord. But then there's one thing that you would want each one to do, wherein they can start now. Gawin po ninyo, Panginoon. Tulungan po niyo sila. Enable them to be able to do one step at a time. Gaya po ng mga Israelita when they heard, when they were reminded about the neglect that they have been doing, ginawa po agad nila, Panginoon. They immediately obeyed. At yung iba naman, Panginoon, na na-remind sa kanila, ay kanilang ginawa as time went on. Hallelujah. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Despite our weakness, our sinfulness, despite, Panginoon, sa aming mga kahinaan, narito, na ginamit po ninyo ang iglesyang ito, O Lord, upang maipalaganap ang mabuting balita. It is our prayer, Lord, revive the whole church and start the revival sa buhay po, sa puso ng bawat isa. And Lord, I'm so excited to see the great effect of this revival na mangyayari sa aming kapaligiran. Sa aming mga kasamahan, sa mga flat, sa mga building, O Lord, sa mga kapitbahay, sa mga kasama sa trabaho, sa mga tao po ritong nakatira sa bansang ito. They will notice the revival
ang pagbabagong nangyayari, Panginoon, sa buhay po ng iyong mga anak. And your name will be lifted up. Your name will be glorified. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain po niyo ang aking mga kapatid na ito. Bless them, enable them, anoint them with your Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Makakapo tayo. Ngayon naman po ay binibigyan ko po ng pagkakataon ang lahat. Maring kayo po ay first time na dumalo po sa ating gawain ngayon at hindi pa kayo nagbibigay o nagsusuko ng inyong mga puso sa ating Panginoon dahil wala pa nagpapaliwanag sa inyo eh. But then today, you heard about the good news, nalaman ninyo na mahal kayo ng Panginoon at mayroon siyang magandang plano sa inyong mga buhay, na kayo ay kasama doon sa mga minamahal ng Diyos at nais niyang maranasan din ninyo ang revival. No? Hallelujah. Kaya ito ngayon mga kapatid, just focus. This is very, very important. This is the time wherein the enemy will try to hinder. Dahil kaluluwa po ito mga kapatid. We are now talking about souls. At kung mayroon mang bagay na ayaw ng diablo na mangyari sa ating kalagitnaan, ay yung mayroon pong mga maboborn again. That's why he will make every kind of hindrance para ma-disrupt yung ating pong pagtawag sa mga taong nagnanais na magbigay ng kanilang mga buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, narinig po niyo mabuting balita. Kung first time po kayo, mahal kayo ng Diyos. Sabi po ng Biblia, ang lahat ng tao po ay makasalanan. Ako po yung makasalanan, lahat po tayo makasalanan. At kailangan po natin yung biyaya na galing sa ating Panginoon. Nais niya na tayo po ay maligtas. Nais niya na ang ating po mga pangalan ay masulat doon sa aklat ng buhay. Mahal kayo ng Diyos at hindi aksidente na kayo po ay narito ngayon. God Himself brought you in this place because He loves you. He wanted you to be able to listen to the Word of God, and as you have listened, naramdaman po ninyo ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya anuman ang inyong mga dinaramdam ngayon, anuman ang inyong mga dala-dala, kapighatian o problema, whatever it is, narito ang ating Panginoon. Narito siya. Nais niyang tugunin ang inyong mga pangailangan. But una muna sa lahat, lumapit tayo sa Kanya. Kung nais po niyong lumapit sa ating Panginoon, nais niyong tanggapin si Kristo, hindi po relihiyon. Kung nais po niyong tanggapin si Kristo bilang inyong Panginoon at sariling tagapagligtas, tumayo nga po kayo. Please stand up. Huwag kayong mahiya. Maraming salamat. Please stand up. Tumayo po tayo. Hallelujah. Oh, salamat Panginoon sa iyong pagmamahal. Salamat. Hindi po nagkakamali ang Diyos, mga kapatid. Marami kayong dapat na gawin. Ang dami nag-aaya sa inyo na pumunta sa UTC, pumunta sa Old Souk, para pero pinili po nyo rito. Dahil ang Panginoon mayroong purpose sa inyo mga buhay. Mahal kayo ng Panginoon. Hallelujah. Manatili po kayo nakatayo. Just continue standing. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya. Kayo po ay sumunod sa isang maikling panalangin. Ako po ay mananalangin. And please follow after me. Sumunod po kayo. At hindi lamang yung kayo sumusunod sa aking panalangin, kundi ariin po ninyo na sarili ninyong panalangin. And coming from the deepest part of your heart. Sabihin po natin, itaas po niyo yung kanang kamay sa ating Panginoon at sabihin po ninyo sa Kanya, huwag kayong mahiya, itaas po niyo yung kanang kamay. Sabihin niyo sa Kanya, Panginoon, lakasan po natin, Panginoon, maraming salamat na narinig ko ang mabuting balita. Salamat sa iyong pag-ibig na kahit ako ay makasalanan, inibig mo pa rin ako. Kaya naman sa umagang ito, nakataas sa aking mga kamay bilang pagsuko ng aking buong buhay sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako
ng iyong kabanal-banalang dugo. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po'y mananalangin sa inyo. Just continue standing up. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid kong ito. Hindi sila nagdalawang isip. Hindi sila nahiya, Panginoon. Dahil, Lord, ito po ay iyong paanyaya. Hindi po si Pastor June ang nag-anyaya sa kanila upang tumayo, kundi ikaw mismo. Hinipo mo ang kanilang mga puso. And now, Lord, maraming salamat na sa oras pong ito, as they have invited you in their heart, as they have prayed to receive you as Lord and Savior, isinulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah! Sila ay iyong mga anak, Panginoon. And Lord, as they will pray to you, listen to them, answer them, O God. Ipagkaloob mo ang lahat ng mga pangailangan. I-bless mo ang kanilang mga trabaho. I-bless mo ang kanilang mga family, O Lord. I-provide mo ang lahat nilang mga pangailangan. Hallelujah. At Lord, dalangin po namin na sila ay magpatuloy na dumalo sa ganitong mga gawain. Makasama namin sila, Panginoon, sa mga pagtitipong ganito. At gamitin mo sila upang ipatotoo, ipahayag po ang magandang bagay na ginawa po ninyo sa kanilang mga buhay. Kaya maraming salamat sa mga kapatid po namin ito. I-bless mo sila, Lord, in the name of Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin sa Panginoon. Hallelujah. Alam po niyo, mga kapatid, sabi po ng Biblia sa isang kaluluwa na magbabalik loob sa Panginoon, alam niyo bang lahat ng mga anghel sa langit ay nagkakatuwaan? Naririnig niyo ba ang hiyawan ng mga angel sa langit? Hallelujah! Kaya praise the Lord, ito po isang opportunity noong saan ay talagang maging cause ng ating pong great celebration sa ating pong Panginoon. Amen. So, maraming salamat po. God bless you all. Amen.